Hindi ho magandang balita ang ating tatalakayin kasi mga kabdita, ito nga ho si Tatay Digong, ito na ho ang isasampang kaso o yung kung saan ho siya, alam niyo na mga kabdit, ginigipit sa kanyang EJK na sinasabi nga ng mga taong mahilig mamprotekta ng mga kriminal, mga addict at yung mga gumagamit ng mga pinagpabawal na gamot. Kasi mga kaptita, nilabas na ho ang isasampa dito kay FPRRD. Kaya mga kapatid, hindi ho maganda para sa ating mga nagmamahal, sumusuporta kay Tatay Digong ito. Hindi lang din ho si Tatay Digong ang gusto talagang gipitin, pati nga ito si Senator Bato at si Senator Bongo, iniipit, dinidikdik na rin ho. Ito mga kapatid, unahin na muna ho natin ito. Count 1, murder as crime against humanity in Davao City during, isipin nyo mga kapatid, during mayoral period, mga kapatid, ibig sabihin, pati ba naman ho, noong naging mayor pa si FPRRD, hindi pa ho siya presidente dyan, dinadawit na ho nila, sinasama rin ho nila ito. 19 victims of this incident between 2013 and around June 2016. O mantakin po ninyo, hindi pa ho siya presidente. Pero dahil malakas ho yung kapit na itong mga ulira, mga ugok dito sa gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC, usaping maleta mga kapatid, pati ho yung hindi pa siya presidente, idinadawit na ho nila. Ayan mga kapatid, yung count 2, murder as a crime against humanity of high value targets in location. High value targets mga kapatid, pag ito ho yung sinasabi natin, high value targets, yan yung mga pinaka-utak, yung mga malalaking sindikato ho yan. Yan ho daw yung mga nadawit. Ayan, mantagin po ninyo, imbis na malinis itong ating bayan, kasi mas pinupuri sinasamba pa ng mga pinklawan, dilawan, yung mga naging biktima daw ng EJK na gumagamit naman ng Coca-Cola, sinasanto-santo pa ho nila. Ngayon, parang gagawin pa nga ho nilang, ayan, Santo Niño. Di ba? Yan ho yung katawa-tawa sa mga gumagamit ng Coca-Cola. Pag hindi ka talaga, alam niyo na, yung mga, wala ho silang pakialam dyan sa mga naging biktima ng mga ito, yung katulad ng mga ginaga, ano po, alam niyo na yan mga kapdit, yung mga inaabusong kababaihan, wala ho silang pakialam dyan. Yung mga pinglawan. May pakialam ho sila, mga kapdit. Ayan. Yung mga kriminal na gumagamit ng Coca-Cola, tapos sa kapanahunan ni Tatay Digong, nasawi ho sila. O kasalanan pa ho ba ni Tatay Digong yun? Dahil nga, nililinis ni FPRRD yung ating bansa. Di ba? Ganyan ho kawalang hiya itong administrasyon ho talaga ngayon. And mga kapdit, yung count 3, murder and attempted murder as crime against humanity in barangay clearance operation and location across the Philippines during the presidential period of the 45 victims, 43 murders and 2 attempted murders. Di ba? Sinabi na ito sila Conti. Sinabi ng mga, alam niyo, yung mga ugok ho dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. na 35,000 daw ho yung biktima. Tapos dito inilabas, ilan ho? 45 victims, 43 murders and 2 attempted murders. Talagang pang fake news. Itong si Trililing, number 1 ho sila dyan. Diba? Sisiraan, gagamitin itong mga Duterte sa kanilang sariling interest. Mantagin po ninyo, 35,000 tapos lumabas 45 lang. Diba? Mga ano naman yan okay lang naman na nangyari yan. Bakit? Kasi mga kapatid, gumagamit ng Coca-Cola, pinagbabawal ng gamot. Tapos inaabuso pa yung mga kababaihan, yung mga kabataan, kahit nga hayop, binababoy pa nila. Ganyan ho kawalang hiya yung mga lulong na talaga. Diba? Tapos mga update, susunod naman ho natin ito ang kay Sen Bongo at Senator Bato. Ito mga update. Ito ho yun. A. Ronald Bato de la Rosa, mayoral period, Chief of Davao City Police. Ayan. Pati ho siya kasi dinadawit na ng ICC. Yan. Si Senator Bato na pangalanan. Pasunod po si letter B, si Vicente Danao. Yan, hindi na ho natin masyadong kilala ito mga update. Kasunod po si Camilo Caspolan, mayor period, Chief, ayan, di na ho natin siya masyadong kilala. Ito, Oscar Albayalde, mga kapatid, ito kilala ho natin to. Dinadawi din ho na to. Siya ho yung parang naging kanang kamay din ni FPRRD nung kapanahunan. Kung hindi ho tayo nagkakamali, taga Pampanga ho ata si Oscar Albayalde. Ayan, kasunod po na letter E, Christopher Lawrence Bongo, mayoral period, Duterte's personal aid. Ayan. Diba? Kasunod ho si Dante Geran, ayan, di na po natin kilala yan. Tapos si Isidro, ayan, mga di natin kakilala yan. Susunod naman ho natin itong mga kabdita. Ito ang number 1 tandem ni Trililing. Walang iba, si Conti Liling, ayan, mga kabdit, wala pang pinagbago, diba? Sinabi daw kasi nila dito mga kabdit na hindi naman daw pala kailangan na, alam nyo na, yung mga biktima ng drug war para magpunta dyan sa ICC o tumistigo.
o ano pang kwenta niyan. Ibig sabihin, tanim ebidensya. Para may pera, puhunan, yung mga nag-iiyak-iyakan. Isipin mo, gumagamit ng Coca-Cola yung anak, apo mo, tapos nasawi lang, mas okay na yun kesa naman ginugulo niya pa yung Pilipinas. Kaya mga date, wala na ho tayong paligilibog ko pa. Kung bago lang ho sa ating channel, isang like, share, isang subscribe lang ho, malaking tulong na. Rakta na ho tayo dito, pakinggan na ho natin, sabay-sabay ho natin suplakin. Ito nga si Conti Liling. Kaya mga date, rakta na ho tayo. Makakasama po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Attorney Maria Cristina Conti, good morning ma'am. Welcome back po. Happy Valentine's, Attorney Chrissy. Happy Valentine's, Attorney. Happy Valentine's Day! Naku, pasensya na po sa abala ngayong Valentine's Day, ma'am, ha? Hihingi lang po sana kami ng update. Kahapon ay inaprubahan po yung application ng 500 na additional na witnesses. Tama po ba? How will that play out, ma'am? Lahat ba yun ay ipapatawag? Makakapagsalita po ba sila for the confirmation of charges hearing? Sige, so, thank you Victoria sa pagbati, pero para sa atin, ito ay isang simpleng Sabado. Yung 500 ang ipinagdidiwang namin ngayon kasi ako medyo, ang bilis. Itong 500 ay qualified na to participate in the confirmation of charges hearing. Kaya, pagtungtong sa February 23, pag tinanong ko, sino ang mga biktimang nagpa-participate? Hindi sila kailangang nandoon, hindi sila kailangang mag-register or mag-sign up kasi hindi naman required na umattend. Pero yung pangalan nila or yung presensya nila, quote-unquote, ay bibitbitin ng abogado. 532 individuals, 532 victims of the war on drugs are recognized and can submit their views and concerns. Itong participating victims, ulitin ko lang, ay hiwalay po sa witnesses. Okay? Hindi rin po, ang itsura nito, hindi rin sila nag-aakusa. Parang yun yung, ito yung mga nag-aakusa. Hindi rin, ang nag-aakusa po dito ay ang Office of the Prosecutor. Ang biktima, tumatayo na, una, para sabihin na, yes, nangyari ito, pero more importantly, para ipaabot kung ano yung epekto ng nangyaring krimen sa kanila. Okay, so biktima ito, hindi witness. May difference pala po. At saka ang dami masyado ng 500 kong witnesses, baka hindi tayo matapos ng hearing. Okay. So, para kumbaga, andyan yung kanilang testimony, attorney, to help, pero not necessarily na ipepresenta sa court on the confirmation of charges. Hindi nga papasok din yung testimony nila per se. Hindi pa sila required. Hindi na ho kailangan pumunta yung mga di umano biktima dyan sa ICC kasi nga mga update, ayos na, nabayaran na ho ng maleta ni Bobong Marcos Jr. para nga naman mabilisan litisin na huwagad si FPRRD. Mahirap lang kasi dito, ba't pati sila Senator Bato at sila Sen Bongo talagang ginigipit ho nila. Alam nyo bakit ginigipit sa mga kapatid? Para dyan sa Senado, yung mga majority, pag nagkabotohan, ma-impeach ko si BP Sara, tuloy-tuloy na ho yung kanilang alagwa. 2028 presidential election, hindi ho makakatakbo si BP Sara. Yan ho yung pinagpaplanuhan nila ngayon. Yan ho yung malaking katotohanan. At hindi pa nakapasok sa record yung nangyari sa kanila as part of, quote-unquote, evidence. Meron na silang naibigay na patunay ng kanilang victimhood, pero hindi ito gagamitin sa trial. Dahil ang may responsibilidad na patunayan yung krimen ay ang prosecutor, o kaya actually pwedeng kung sakasakali. Meron diyang victim na nagsasabing, hindi naman si Duterte ang pumatay ng kaanak ko. Example lang maaaring yung biktima i-request na gawing witness ng prosecution or defense. Okay, so not Doon papasok ang testimonya niya. Okay, so not necessarily na against the former president yung victim. Actually, ang importante, nagsasabi sila ng totoo. Yun ang
only requirement, kumbaga. Kumbaga parang pang-suporta po doon sa reklamo na talagang nagpapatunay na itong mga humarap na participating victims na ito ang makapagpapatunay na talagang merong basihan yung reklamo against the former president. Sa isang banda, ganun ang tingin, pero dahil nga parang ang pananaw ng sa international law, kailangan silang marinig. Maski yung, kunyari, what do they feel? Palagay namin, walang kwenta naman ang ganitong nangyayari. Palagay namin, katulad ng gano'n na feelings. Ma-factor in yun, kaysa sa simpleng, hindi ang issue natin, may kasalanan ba o wala. Kasi minsan, nawawala yung humanity in the course of proceedings, di ba? Na parang nakakalimutan natin na, ang tagal-tagal na ng hearing, yung mga biktima hindi na makapunta sa, di ba, sa atin sa Pilipinas, hindi na makapunta sa korte kasi hindi na maka-absent. So, ibang aspect ang kanilang primary, pero pwede din silang magbigay ng patunay dun sa nangyari sa kanila. Siguro yung pag-focusan din natin ay dahil ang primary nilang sasabihin ay tungkol sa epekto sa kanila. Sila ang magigi o yung testimonya nila, yung mga sasabihin nila, mas more mag-factor into reparations or ano ang ipapataw na parang ano ba to, hindi danyos pero kung ano yung reparations na i-announce kung sakaling ma-convict. Pero pwede po magamit ng prosecution panel yung mga sasabihin pong testimonya nitong yung mga salaysay po ng mga participating victims na ito as siguro supporting evidence or supporting position po sa pag-push po nila ng kaso laban sa dating Pangulo. Ay, pwede, syempre. Kasi as I said, either party can call them in. Pero, tandaan natin na ang itsura lagi niyan, yung biktima, hindi naman nila nakita in the crime scene si Duterte. At may ibang biktima pa nga na wala namang nakita. At, kumbaga, pag ginising na lang niya na natutulog at sinabing, huy, patay na yung asawa, anak mo. Kaya, hindi rin sila makakwalify as quote-unquote fact witnesses or crime witnesses. Opo. So, tipong eyewitness. Opo. So, attorney, to the crime. Maaasahan ba natin na ang dating Pangulo nahaharap physically doon sa confirmation of charges? Kasi na-resolve na, di ba, yung issue sa fit to stand trial niya? Palagay ko, oo, dapat. Kasi yung primary, talagang talagang required na umattend in person. Lalo na nagiging issue yan na ano namang itsura niya talaga ngayon. Nagkaroon ng mga palitan na dyan Opo. Pero may option po na sakaling mga abogado niya lang haharap. Wala daw silang opportunity to be seen by the judge. Bakit kayo yung nagpa-excuse nung last time? Anyway, option niya yan. At desisyon ng may katawan kung sisipot siya or pwede rin mag-appear siya by video call. Opo. At pwede rin po ng mga abogado niya lang ang physically na nandun po sa mismong confirmation of charges. Oo, kasi nakalagay nga, specific yun The suspect can waive his attendance during the confirmation of trial. Sabi nga namin, dami nating cheche na may fitness to stand trial. Pre-trial pa nga lang Tapos nakalagay sa rules, specifically, pwede ka namang umabsent dito sa confirmation of charges. Opo. Buti na lang na-settle na. Opo. February 23, dapat may presensya siya or at the least, represented siya ng lawyer. Opo. Will you be there, ma'am? Will you be present po doon sa confirmation of charges sa ICC? Or dito po kayo sa Pinas, mag-aabang? Hopefully, may mga inaayos pa lang, pero sana nandun talaga. Kasi marami pang, aside from padunod, kasi marami pang dapat i-arrange dyan. Yung tinitingnan na namin, kapag na-approve ito, na-confirm yung charges, magbubukas na naman ng application for victims. Kaya, yung iba po na hindi pa ito kasi ongoing to. Parang, hindi ko lang masabi, pero ito ang forever. Pag-usaping Duterte talaga, mga kabdi, tuwan-tuwa ito si Contililing. Pag-usapang
corruption, isipin mo, attorney, usapang bilyon-bilyon na kawan, may sinasabi ho ba siya? Wala ho siyang sinasabi. Pero pag usapang mga Duterte, dahil yung mga Duterte, mga update, nililinis ho yung mga, alam nyo na, yung mga ugok nga dyan sa gobyerno. Tahimik po sila. Wala ho silang kino-comment. Bakit pagdating sa Pangulong Duterte, mga kapatid, ang dami ho nilang pinuputak, ang dami ho nilang binubuelta. Diba? Bakit ho sila ganyan? Yan ho'y malaking katanungan. Kasi kung totoong pantay-pantay yung tingin mo sa taong bayan, dapat pati itong gobyerno ni Marcos Jr., may sinasabi ho sila, hindi yung iisa lang yung target nila, yung mga Duterte. Halatado yung mga ugok na yan. Diba? Hanggang hindi pa natatapos ang kaso, may mga stages na sasabihin ng ICC, okay, we are opening again for application of victims. Kaya ako, pihado ko, within the year, kung mako-confirm ito, may opening na naman ng application for victims. At palagay ko, baka mas marami ng mapubuhayan ng loob na totoong na. Sige, mag-a-apply na nga ako. Opo. Ma'am, last question na lang. Briefly lang po. So, ano ang asahan natin sa Feb 23, ma'am? Di ba hindi yan whole day? Parang ilang oras lang po? 3 oras lang. 10 to 12, may break. Parang 11:30 to 12:30. In the Tapos, Philippines yan, ma'am? Philippine time? 2 to 3. Ay, naku, ano yan? The Hague time. So, ang tatak sa atin kong video, 5:30. Tapos, hanggang bago 5:30 p.m. hanggang bago maghating gabi. Pero yung unang portion, kasi may maikling break lang, bago 2 oras yung lunch break yata. Mag-abang na po tayo mula 5:30 hanggang 7:30 ng gabi. Mapapanood niyo po ito sa YouTube, Facebook ng ICC, pero paumanhin po, English ang proceeding. Nag-request ako. Sabi ko, may nagtatagalog ba? Kasi madami yung translator. Unfortunately, the languages of the court are English or French. O baka naman, no? French na lang. So, naka-livestream po yan. Yeah, oui. Ang ganda ng Naka-livestream yan sa 2 languages. Makinig na lang po muna tayo dun sa mga sasabihin, pero ang simula niyan ay opening statements. Para po sa mga matutulog ng maaga, opening statements ang aabutan. Okay. Kung mahihintay niyo pa ng later in the night, kasi may lunch break na 2 hours, aabot po tayo doon sa presentation ng prosecution. Okay. So, yun ang ating aabangan. Okay. Attorney Christy, thank you so much, ha? Ayun nga mga kapatid, hintayin pa rin din ho natin itong February 23 kung saan dyan na ho talaga malalaman lahat-lahat. Ito nga ho ba talagang isasampang 43 victims, alam niyo na yun, sa ating FPRRD. Pero ito sigurado na ho talaga. Itong kina Senator Bongo, kina alam niyo na, Sen Bato, yan sila Albayalde, lahat ho ng mga dinadaw nila mga kapatid. Panigurado, gigipitin ho nila yan. Bakit ho mga kapatid? Kasi nga mga kapatid, yung mga nasa minority, pinupuruhan din ho nila, sila Sen Jinggoy. Nakikita naman ho natin lahat ng mga pinupuruhan nila para yung impeachment na ilalatag nila dyan sa Senado, majority lahat ang boboto. Kaya mga kapatid, wala ho tayong expect na bahala na ho yung nasa taas na, ayan na, manalangin na lang ho tayo na sa 2028 presidential election, hindi pa rin ho talunin, hindi matanggal, ma-impeach si BP Sara dahil mga kapatid, yan lang ho yung pinakapag-asa ng ating bayan ngayon. Lalo na sa madilim na nangyari ngayon sa ating bansa, yung matinding korupsyon, yung matinding krimen, yung lahat mga kapatid, lahat nandito na sa administrasyon ni Marcos Jr., lahat ng kalaswaan nandito na. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.